Isang dating driver, may-ari na ngayon ng isang maunlad na under chassis and suspension repair shop. Tara at alamin natin ang inspiring success story ng ating kanegosyo sa araw na ito. Magandang araw po muli sa inyo lahat. Sa araw na ito ay may makakasama na naman po tayong isang very inspiring na negosyante. Walang iba kundi si Mr. Jomar Rabago. Mr. Jomar, maraming salamat. Magandang umaga. Bumati ka naman sa ating mga kanegosyo. Magandang umaga po mga kanegosyo. Ako po ulit si Jomar Rabago, may-ari po ng Jomar Auto Under Chassis Specialist. Kumusta po kayo? Okay. Jomar, unang-una, no? Gusto ko magpasalamat dahil tinanggap mo yung imbitasyon namin na makapanayam ka sa araw nito. Opo. Kasi Thank you po. ang ganda ng istorya mo, no? Bibigyan ko lang kayo ng teaser, Dati po siyang driver, no? Pero ngayon ay meron na po siyang isang maunlad na negosyo dito sa Dagupan. Yan po yung ating alamin ngayon. Jomar, pwede bang ikwento mo kailan at paano mo sinimulan ng yung negosyo na under chassis specialist? Noon po, nung bata pa ako, isa po akong makulit na bata at nangingialam sa mga gawain sa isang sasakyan. At mayroon po kaming kapitbahay na isang shop na ang kanyang business din po ay under chassis specialist din po. Doon po ako naging parang natuto at nahasa sa ganitong klaseng negosyo. So, ibig sabihin na mga ilang taon ka nito nung sinimula mo nga mangialam doon sa shop ng kapitbahay mo? More or less. Nung time na yon, nasa 12 years old po ako nung time na yon. 12 years old? Opo. Ito yung mga edad na dapat naglalaro ka, pero ikaw nasa shop ka na, talaga nag-aaral, ganun ba yun? Opo. Parang yun na rin po ang naging imbis maglaro ako, nag-helper po ako doon sa isang auto under chassis din. Okay. Matanong kita, Jomar, nung mga panahon nag-helper ka, may natatanggap pa bang sweldo mula Nung sa... time na po yun, parang pabigay-bigay lang po yung may-ari sa akin. Parang binibigyan lang po ako ng maliit na halaga, pang merienda, gano'n po. Pero I suppose masaya ka dahil sa gusto mo yung ginagawa mo, tama ba? Opo, hindi ko kasi tinignan yung yung money involved. Ang tinignan ko po doon yung paano ako matuto. At gusto ko kasi malaman kung paano gumawa ng isang sasakyan. Okay. Puputulin mo na kita, Jomar, ano? Alam mo, sa mga nanonood, no, ng mga taga-subaybay natin ng mga bata, sana gayahin niyo si Jomar, no, na imbis na maglaro, ginugugol yung oras niya para matuto. Pero hindi naman natin sinasabing hindi na kayo maglalaro. Kaya lang, mag-aral din kayo, okay? Opo, and then, nung time na yon, nag-aaral pa naman ako nung time na yon, elementary hanggang high school. And then, nung medyo nagkaedad na po tayo, nasa 15 to 18 na ako noon. Kinuha na ako nung may-ari na isang asam mechanic niya. Talaga. Opo, naging tao ako ng isang yung under chassis na yon. Doon na po ako nahasa ng gusto. Kita mo nga naman, ano, nagsimula lang sa pakialam, ano, sa Opo, shop, opo. kinuha ng Big Love, Opo. bilang regular, ano? Opo. Pero, fast forward tayo. Etong Jomar suspension and under chassis na negosyo mo, kailan mo naman ito naitayo at papaano? Nung naitayo ko itong itong business na ito, nagumpisa po ako sa maliit na halaga, which is isang hiniram ko pa. Nangutang ka, ha? Nangutang pa ako Magkano itong inutang mo na to? nasa 10,000 po. 10,000 Opo. mula sa? Isang pinsan Okay. na and then yun po yung way na ginamit ko na para mag-umpisa sa isang negosyo na ito. Okay, oo. So, 2012 to, no? Okay. Pero, so ngayon, 2012 to 2024, so more or less 12 years na rin to, no? Opo, isang dekada na po.
So, kumusta naman ang negosyo mula nung magsimula ka hanggang ngayon? Okay naman ba siya? Nung una po, first to 3 years, medyo pahirapan po ang negosyo kasi yun yung po yung time na nagpapakilala pa tayo at may mga problema rin na dumarating, pagsubok, minsan nakakasira tayo ng sasakyan, nakakasira tayo ng mga parts ng isang customer. Dahil bago ka pa lang nun. Opo, pero Oo. nung after 5 years, doon na po tayo naging successful sa ating business. Teka, puputulong kita sandali, Jomar, no? Sinabi mo, first 3 years ng negosyo mo, dumanas ka ng maraming problema. Hindi ka ba nakaisip na itigil na lang itong negosyo na to at bumago na lang ng ibang linya? Actually, hindi pumasok sa akin yung ganong senaryo na mag-give up sa isang negosyo, yung negosyo ko. Lalo ko siyang naging Motivation. motivation, and then naging ko siya, sandata ko siya para maging isang matatag na negosyante. Okay. So, ang galing, ano? Ang galing ng, ang gandang takeaway niyan, ano? Talagang hindi ka tumigil, maski talagang nararamdaman mo yung mga pagsubok sa Opo, negosyo na to, opo. no? So, now, 12 years in the business and going strong, paano naman nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang negosyo mong ito? Actually, malaking tulong po itong hindi lang pamilya ko ang natulungan ko. May mga kababayan tayong mga natutulungan na sa ngayon. And then, yung mga employee ko, naging na rin, maganda na rin yung kanilang nang Oo. dahil sa negosyo ko. At nang dahil sa negosyo mo, I understand, napag-aaral mo ng maayos yung mga anak mo sa mga magagandang eskwelahan, ano? Opo, meron pa akong isang anak, si Cyron James Rabago. Isa po siyang kolehiyo na po, na Mm. going third year na po siya ngayon. Kumukuha siya ng auto mechanic mechanical engineering. Mechanical engineering, Opo, opo, wow. opo. Magti-third year college na. Opo. Nakakatulong na ba mo siya ngayon sa iyong negosyo? Opo. Tuwing wala siyang pasok or may time siya, tumutulong siya sa paggawa ng sasakyan. Siyang nagiging katuwang ko, nagiging helper ko minsan. Ah, Kasi sinabihan ko siya na kailangan mong matutunan kasi yung nature ng ng kurso mo, kailangan mo maging actual Aha. na matutunan. Okay. Si Mrs. naman, katuwang mo rin ba siya ngayon sa iyong negosyo na ito? Opo, siya yung naging stronger woman ko sa business. Siya lahat yung nagbibigay ng payo sa akin na ganito, huwag ka masyadong maging mainitin. Minsan kasi nagiging mainitin tayo sa dahil sa napapagod din tayo minsan. Siya yung nagsasabi sa akin, and then sa mga financial namin, siya yung humahawak. Mhm. Yung mga bayarin, mga siya yung lahat. Siya yung tumatayong Parang sekretary ko na rin po. secretary treasurer. Opo, Okay, opo, so opo. napakaganda pala talaga ng tandem nyo, no? Opo, opo. Tapos later on, nakakatulong nyo na rin yung mga anak ninyo, di ba? Opo, So, opo. family business na lumalabas, Yes ano? po. Oo. So, alam mo, ang ganda talaga ng storya ni, no, ni Jomar, kanegosyo Jomar, no? Isang dating driver. Ah, kanina, naikwento niyo sa akin, halos 10 taon siyang namasukan sa Maynila bilang driver, no? Opo, Medyo, sir. bigyan mo nga ito ng konting kwento. Sir, nag-apply ako isang company driver ng isang review center sa Maynila. Ah, Doon din po ako naging nahasa at natuto sa negosyo, dahil yung boss ko dati ay isang Go Negosyo rin din siya. Opo, Okay. naging member siya ng Go Negosyo. Mhm. Nakilala natin sila, Sir Joel. Mhm. Opo. And then, ah 10 years po ako naging driver sa Maynila, kung saan-saan tayong napapadpad, Luzon, minsan sa Norte, gano'n. Okay, 10 years pero sa loob ng mahabang taon na yon, yung pagdinegosyo pa rin ang pumapasok sa isip mo. Kaya Opo, naisipan mong bumalik sa probinsya at simulan yung pangarap mong negosyo. opo. Pagkatapos lang po yun, nag-resign po ako as a company driver sa isang review center. Way back 2010, nandito na po ako sa
Pangasinan, sa Dagupan. And then, doon ko na pag-isipan na bakit hindi ko balikan yung dating trabaho ko. Mhm. Kaya, doon ako nag-start noong 2012. Ah, Yung nanghiram ka nga ng puhunan, nakwento naghiram mo ako, kanina. opo, naghiram ako ng punan. Yun ang ginamit ko na para mag-start ng itong negosyo na ito. So talagang ano, no, pag nasa puso mo talaga yung pagninegosyo, no, kahit Opo. saan ka mapunta, babalik at babalikan mo yon. Tama ba, Jomar? Opo, sir. Opo. Oo. So, ito naman tanong ko, briefly lang, ano ba yung mga serbisyo na binibigay ng Jomar Under Chassis Specialist and Suspension? Mga kanegosyo, pinipresent ko yung aming negosyo, yung trabaho namin. More of under chassis repair po kami, mga kalampag, wiggle, basta related po sa under chassis, maasahan nyo po kami, yan po yung service namin. Okay. Second to the last question. Bakit naman bakit naman dapat kami magpagawa sa Jomar Under Chassis? Ano bang may gagarantiya mo sa amin kung sakaling magpapagawa kami sa inyo? Yan po, magandang katanungan po yan, sir. Kami po ay ginagawa po namin ng maganda yung aming trabaho. Nandyan po yung quality, nandyan po yung kung sa prices, masasabi naming mura po ang aming singil sa labor. And then minsan, nandyan po yung quality and good service po. May warranty ba? Meron po tayong warranty. Nagbibigay po kami ng warranty sa aming work. Nasa 1 month warranty po ang Okay. Okay, pangwakas na tanong na lang, Jomar. Anong payo ang pwede mo maibahagi sa ating mga kanegosyo na sumusubaybay sa atin ngayon? mga kanegosyo, ang maipapayo ko lang po sa mga gusto magbalak, magnegosyo, lagi niyong tandaan, once na nagnegosyo kayo, dapat alam nyo, nasa puso nyo, and then, lahat ng pagsubok na danasin nyo, yun po yung way para maging matatag po kayo at huwag niyong susukuan po mga kanegosyo dahil balang araw po makakamtam nyo rin yung success. Okay, very well said, Jomar? So yan mga kanegosyo, isa na ng mga very inspiring na kwento, dating driver. Pero ngayon, mayroon ng maunlad na negosyo. Maraming salamat, Thank you Jomar, po. Thank you po, sir, sa pagpapaunlak mo. Opo. Sana mas lalo pang lumago ang iyong negosyo. Opo, thank you po. So yan po. Muli, mga kanegosyo, ito po ang inyong kanegosyo na si Den Ferrer na palagi po nagpapaalala sa inyo. Magnegosyo na tayo. Dahil pag maraming negosyo, ang ating bansa, siya kang asenso.